Hinagis na ng NBI ang mga taong nasa likod ng operasyon ng Frank Swiss na sinasabing nakalikom na ng bilyong piso mula sa mga investors. May ulat si Maan Macapagal. Isa umano ang 26 anyos na si Elizard Castillo sa Chief Financial Advisor ng Frank Swiss sa Pilipinas. Pero nasa kote siya ng NBI sa isang entrapment operation matapos siyang ireklamo ng kanyang mga na-recruit sa internet investment scam. Binabawi na raw nila ang pera nila pero ayaw umanong i-refund ni Castillo hanggat hindi sila nakakapag-recruit ng bagong investors. Ayon sa NBI, unti-unti na ngayong lumulutang ang mga nabiktima ng Frank Swiss. Darating ang sitwasyon dito, parang bulgay nito na wala na mag-i-invest, putol na yung investment. Ang matitira dito yung nasa middle at saka yung tail ender dito. 4.5% a day. Kaya makikita mong imposible talaga mangyari. Kay Castillo pa lang, tinatayang 300 milyong piso na ang nalikom ng Frank Swiss. Kaya kalkula ng NBI, bilyon na ang nahakot ng Frank Swiss investment sa Pilipinas. Sabi naman ng NBI, may mga nabiktima na rin daw na artista, politiko, TV personalities, pati mga general, OFWs, retirees na dali. Binando na sa Malaysia itong Frank Swiss na ito. But after na yung grupo ay mapalayas doon, ang naging problema naman ay nag-branch out sila sa Singapore, Indonesia, and our country. Online ang registration sa Frank Swiss, $1,000 minimum, pero hindi ito mawi-withdraw sa loob ng 60 araw. Walang opisina ang Frank Swiss, kinokolekta lang ng mga financial advisor na nagre-recruit ang pera. $45 ang interest kada araw ng minimum investment na $1,000. Idinideposito sa account ng investor. Kailangan ding makapag-recruit ang investor ng kanyang downline o 2 investor para kumita ng 10% commission na tinatawag na e-points. Nagsimula ang Frank Swiss noong Abril. Ayon sa NBI, 6 hanggang 8 buwan lang ang itinatagal ng ganitong klaseng scam. Iniligay na ng NBI sa wanted list ang mga pinaghihinalaang nasa likod ng Frank Swiss sa Pilipinas. Gayun din ang sinasabing founder ng investment scam sa Asia Pacific. Hinihikayat ang mga magrereklamo na mag-file ng complaint sa NBI. Para sa Bandila, Maan Macapagal. Tuloy ang tutok sa Bandila.